Masayang araw, mga ka-PL. Nako, desperada na di umano ngayon ang galawan ni Virus, mga kababayan, dahil siguro sa paglantad ni alias Rene at sinabi niya yung katotohanan, kanyang naging eksperyensya habang siya ay nasa kamay nitong si Senator Virus at ayon pa sa mga usap-usapan ngayon, mga kababayan, meron pang isa or dalawa na kakalas na po sa grupo ni Virus at magsasabi na rin ng katotohanan. Kaya itong si Virus ngayon, natutuliro na. Natataranta na, mga kababayan. Natatakot na, minumulto na siya ng mga kalokohan niya, mga kababayan. O ngayon, meron po akong imamarites sa inyo, mga kababayan. Kaninang umaga po, pagkagising ko, syempre, hawak kaagad tayo na cellphone para makita natin kung ano yung mga update na mga balita at ibabalita ko naman sa inyo. Meron pong nag-text sa akin, mga kababayan. Hindi ko po kilala kung sino dahil hindi naman po nakasave ang kanyang number sa aking telepono. Walang pangalan Numero lang Akala ko nga, Bombay, maniningil ng utang. Merong mga mensaheng nakakagulat po na ibinigay sa akin, mga kababayan. Ngayon, nabasa ko na, pinabayaan ko lang kasi malay ko ba kung seryoso, malay ko ba kung totoo, malay ko ba kung pinagluloko lang pala ako, gawa lang ng mga kwento para maihayag ko dito sa social media, tapos kalaunan aatakihin tayo at sasabihan tayo ng fake news. Ngayon, pagbukas ko po ng cellphone ko, mga kababayan, punta po akong Facebook, nakita ko po ang ipinost nitong si Dr. Lauren Badoy. Parehas po, mga kababayan, ng mensahe din ho sa akin. Kaya lang, ito kay Dr. Lauren Badoy, nagkwento na siya dito sa kanyang post na ganoon ang mga ginagawa ngayon nitong kampo ni Risatanas, mga kababayan. Bago po ang litrato, may litrato ho kasi, ipapakita ko ho sa inyo, mga kababayan. Basahin ko po muna itong na-post po ni Doc Lauren Badoy. Attorney ako ng attorney, doktor man ito. Ito po ang sabi ni Doc Lauren, mga kababayan. Parehas nga kami, nakatanggap din pala sa ng message. Ganun din sa akin I got a message in my inbox. Parehas, di ba? Parehas kami, di ba? And I have a question for Senator Risa Hontiveros. Talagang itinag po ni Doc Lauren si Risa Hontiveros, mga kababayan. First message. Doktora, ito yung text daw sa kanya, Dalawa sa fake witness ni Risatanas, si alias Jackson o Edward Masayon at si alias Jerome o si Joar Olimba nasa Davao City sa utos ni Risatanas ngayon at naghahanap ng magiging false witness against sa kingdom at kay Pastor Kibuloy na tulad ni alias Rene o Michael Maurilio na binayaran ni Risatanas. Nag-iikot sa Davao City para maghanap ng mga miyembro ni pastor na kaya nilang bayaran. How true is this, Risa? Sabi ni Dr. Lauren Badoy. Sagot, pasweldo ka ng bayan. Nagtatanong na naman si Dr. Lauren kay Risa, mga kababayan, kung ito ba'y mayroong katotohanan.
Ano ho? Ano daw ang sabi? Etong nagngangalang si alias Jackson o Edward Masayon ang totoong pangalan at si alias Jerome o Joar Olimba, mga bata di umano ito ni Risa Bayros, mga kababayan. Inutusan niya di umano itong pumunta sa Davao City, no? Para maghanap ng mga miyembro ng KOJC at subukan nilang bayaran para siraan si Pastor Apollo Kibuloy din naman. So panibagong false witness na naman ito. Bakit po nila ito ginagawa? Kasi ayon nga sa usap-usapan ngayon, magsisilabasan na daw. Ito mga di umano'y false witness ni Hontiveros, mga kababayan. Magsisilabasan na, ayaw na, kakalas na. So, wala na matitira. Anong ginagawa? O eto, naghagilap na sa Davao City, maghahanap ng mga miyembro, babayaran para maging false witness. Talagang ididiin nila si pastor, mga kababayan. At talagang plano yata nilang agawin itong kingdom na pinagmamay-arian po ng mga miyembro ng KOJC, ang kapal ng mukha nila. Di ba, mga kababayan? Ngayon, ito ang payo ko sa mga taga-kingdom o sa mga taga-KOJC. Maaaring karamihan po sa inyo, kilala po ako. No? Paki-spread po natin itong mga plano nila o ginagawa nila ngayon, mga kababayan kong KOJC. No? Para aware po lahat ng mga miyembro ni Pastor Kibuloy. Advice ko lang naman ito. Paano kung totoo ito? At maging biktima kayo. Ibig sabihin, maakay kayo nila. Makuha kayo nila. Masilaw kayo sa malaking halaga ng pera. No? Ganito ho. Mag-iingat po kayo. No ho? Ay siya nga pala. Mamaya, ayan yung picture, oh. Oh. Ayan, dalawa na yan. Oh. Alias, Jerome, ano nga yun? Alias Jerome at saka si alias Jackson. O, yung dalawa na yan. Na-blur ko lang kasi baka bawal, no? Baka bawal. Yan, blur na lang muna. Maaninag din naman yung itsura nila eh. O, di ho ba? Ganito po ang gawin ninyo, mga kaibigan po naming taga KOJC, member ni Pastor Apollo Kibuloy. Kapag meron pong dalawang lalaki, malamang baka magkasama yan para talagang hikayatin kayo ba? Pagtutulungan kayo nitong dalawang ito, yung pinakita ko kanina, na kumbinsihin kayo, tapos pakitaan kayo ng malaking halaga ng pera para pumayag kayo. Huwag po kayong mag-atubili, mga kaibigan kong taga-KOJC, na kunin po ang inyong cellphone, videohan nyo po sila. Mag-video ho kayo. O kaya picturean ho ninyo. Kung hindi nyo po kayang videohan o kaya baka tumangging videohan, picturean na lang po ninyo. Gumawa ho kayo ng paraan na makuhanan po ninyo ng litrato. Kung tugma ba yung mga kakausap sa inyo sa litratong pinakita ko kanina, bagamat blur lang muna. Later on, ipapakita ko rin sa inyo yan, mga kababayan. Wag po muna ngayon. Ano ho? Blur lang muna. Mas maganda, meron po kayong video para makuha po ninyo kung ano ang inyong mga pinag-uusapan. Maibigay ninyo o maipost ninyo sa inyong sariling social media account. No? Ikalat ho natin at mag-iingat po kayo. Higit sa lahat, wag po kayong magpapasilaw sa pera ng masama. Pera ho yan ang masama. Hindi ho yan pinagtrabahuhan, pinagbanatan ninyo ng buto. Kundi pera ho yan ng mula po sa mga taong ang utak parang mga kriminal. Papayag ho ba kayo niyan? Ipapakain ho ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong sarili. Gayong alam ninyo ang perang yan, may bahid
kasinungalingan, may bahid na utak kriminal. Mag-iingat ho kayo sa dalawang kumakalat ngayon o nag-iikot ngayon sa Davao City para hindi ho kayo mahikayat. Paki-spread nyo po itong aking video, mga kaibigan kong taga KOJC. I-send po ninyo sa inyong mga group chats, mga kaibigan ninyo na nakasama nyo ngayon dyan sa loob ng kingdom para wag po kayong malanse, wag po kayong mabayaran ng kampo ni Lucifer. Lucifer, Satanas, pareha lang yan eh. Ang sabi ni Dr. Loren Badoy, siya daw si Satanas. Mga kababayan, mag-iingat ho kayo ha. Basta mag-video ho kayo, ikalat niyo sa social media para wala hong mahikayat na bayaran para siraan ang kingdom at si Pastor Apollo Kibuloy. Okay, yan lang naman po. Paalala ko lang sa inyo mga kababayan. Mahirap na kasi. Baka mamaya, madamay ho kayo sa gulong kinakasangkutan ngayon ng iba. Masarap pong mabuhay na alam niyo ho yung wala kayong kinatatakutan, wala ho kayong konsensya higit sa lahat. Kasi malinis po ang inyong mga ginagawa. Yun lang, babala lang po yan. Ngayon, idagdag ko na rin po ito, mga kababayan, no? Itong sinabi ni General Bantag, klaruhin ko lang hindi ko sure kung si General Bantag ba talaga ito. Baka mamaya, lang ito, gawa-gawa lang ito na account, tapos tilagyan na lang General Bantag. Pero, sa dami ho ng kanyang followers, ayan, napansin ko ho, mga kababayan, mataas po yung kanyang followers, 69,000, no ho, maaaring si General Bantag ito, ito ho ang sabi niya, maaaring may alam tong mamang to, General to di ba? Baka meron nga silang contact ni Attorney Topacio ayan ang sabi ni General Bantag, mga kababayan. Sabi di umano ni Topacio, panahon na para maghain ng ethics complaint laban kay Senator Risa. Okay? So, nakapag-decide na po si Atty. Topacio, mga kababayan, na siya na lang ang magkaso. Siya na lang magsampa ng reklamo laban dito kay Senator Risa doon sa ethics complaint, sa Senado, mga kababayan, o saan man itong korteng ito, siya na lang ang magsasampa ng reklamo kasi hinahamon niya si Risa Hontiveros, ayaw naman siyang kasuhan. Ilang beses niyang hinamon kasuhan mo na ako para malaman ng ating mga kababayan kung gaano karami itong mga ebidensyang hawak ko. Naduwag si Risa. Mga kababayan, naduwag. Hindi ho pinakinggan yung hamon o hindi po pinagbigyan yung hamon ni Topacio. Natatakot siguro, mga kababayan, na mas isiwalat pa ni Atty. Topacio ang mga nalalaman niya at hawak niya itong mga ebidensya. Sa inis niya, sa inis niya. Yung mga vlogger po, yung pinagdiskitahan itong Ale. Kinasuhan po ng cyber libel. Di ba, mga kababayan? Dapat, ang kasuhan niya muna, si Atty. Topacio, nahamon siya Pero, alimbawa man, mga kababayan, hindi niya man talaga kayang kasuhan si Atty. Topacio. Tapos, mga vlogger ang kinasuhan niya. Maaaring itong si Atty. Topacio, makikipagkaibigan, tagpo ito sa mga vlogger na kinasuhan para ito gawin niyo itong ebidensya. Patunay ito. Mula ito sa akin, sabihin niyo, mula ito sa akin. Parang ganon siguro ang labas niyan, mga kababayan. No? Si Atty. Topacio, siguro ang magbibigyan sila ng kaunti lang naman. Diba? Malay natin, baka ganyan, malay lang natin. Hindi ako sigurado. Pero ito ho,
no, ayon nga kay General Bantag, si Topacio, ayan, maghahain na ng ethics complaint laban kay Risa. Hala, yari ka, Risa. Nakahanap ka na ng katapat. Topacio pati. Ayaw mong kasuhan, di ikaw na lang ang ayaw mong magreklamo kay Topacio, di ikaw na tuloy ang nireklamo. No? Magkakaharap na kayo niyan. Ha? Risa, magkatabay ka na lang kung ano ang magiging kahinatnan itong gagawin ni Atty. Topacio. Idagdag ko pa ito, sana lang mga kababayan, kasi bagong balita lang ho ito eh. Ito po ang sabi ng bangag na presidente. Natawa ako, mga kababayan. Nananaginip yata ng gising tong mama na ito. Makita ko sa inyo. Ayan o. Ano sabi? Palalakasin ng gobyerno ang macroeconomic foundation upang makaangat ang Pilipinas at maihanay sa upper middle income country. Pero dito po sa baba, para mas maintindihan po natin at hindi na po tayo magbasa ng kahaba-haba. Ayan, maliwanag naman BBM admin, payayamanin Pinas. Di ba nakakatuwa, mga kababayan, na payayamanin niya ang Pilipinas? Ako natutuwa ako eh. Pero ang tanong, paano niya gagawin? Paano mo gagawin na payayamanin mo ang Pilipinas? Bagamat napakasarap po pakinggan itong sinabi, ito dito sa balita na payayamanin niya ang Pilipinas. Sinong may ayaw niyan? Lahat tayo gusto natin yan. Pero paano niya gagawin? Gayon itong napakasimpleng mga pagbaha lang, hindi niya nga kayang solusyonan. Flood control project, wala. Hindi niya nga maibaba ang presyo ng bigas, presyo ng mga bilihin, hindi niya maibaba, mga kababayan. Hindi niya rin masolusyonan itong lumalala na naman, parang bumabalik na naman yata, itong mga tanimbala sa pambansang paliparan. Yan nga lang kasimple niyan, hindi niya magawa, payamanin pa yung Pilipinas. Okay ba nito? Masaya tayo dito pag pinayaman niya ang Pilipinas, pero pambubudol na naman. Itong Pangulo natin talaga, excuse me, itong Pangulo talaga natin, mga kababayan, alam niyo yung napakaraming sinasabi kapag SONA, yung malapit na ang SONA, para lang meron siya siyempreng may kwento ba? May pagmayabang sa mismong araw ng SONA, mga kababayan ba? Di ba? Natawas nga siya doon sa Tarlac di ba? Natawas niya. Tawas kaya yun? Ako, nagtatanong lang ako Kasi, nung in-examine ng mga taga-PDEA, yung abo, noong sinunog na Shabuyas de umano, hindi naman po nagpositibo, nagnegatibo man. So ano yun? Ano yung sinunog? Harina. Kung harina, kulay itim. Magbubuo yan magbubuo yan Pero ako duda lang ako talaga, mga kababayan para magbukhang totoo, magbukhang Shabuyas, yung mga nasabat daw nila, samantalang palutang-lutang lang naman yung lumapit man lang yung sa baybayin ng ating karagatan, nasabat. Para magbukhang totoo nga naman, tawas na dinokdok. Sa Bisaya pa, tawas na dinurog ba? Buo yan, tawas buo yan, di ba? Kapag mga palengke, nakikita natin, ganito kalalaki. Hindi na nga dinudurog ng iba, yun na nga kinukuskus dito sa kilikili nila Baka dinurog, tinadtad, tapos, mukhang ano na, mukhang Shabuyas na, sunugin na. Ayon, nagnegatibo. Kasi,
Hindi naman pala totoong mga shabuyas yun. O, tapos, sasabihin niya dito sa kanyang interview na payayamanin niya daw ang Pilipinas. Nananaginip ka na gising. Nahihibang ka. Pero uulitin ko, walang Pilipinong hindi tatanggi sa napakagandang gagawin di umano nitong mamang ito. Payayamanin ng Pilipinas, di mabuti yan. Di ba? Magandang balita yan. Kaso, simpleng baha, hindi nga masolusyon. Kawawa naman itong mamang ito. Ano na siya, yung, alam mo yung, naghahabol siya ng achievement, mga kababayan, kasi ilang taon na lang siya dyan, matatapos na siya at napakadali lang ng panahon na gumulong, no? Lalo na ngayon, papalapit yung zona niya. So, naghahabol siya ng achievement. Kaya kung ano-ano na lang naiisip niya, pati itong pagsasabing payayamanin ng Pilipinas, kahit na, Diyos ko naman, unahin mo muna ang sumpuin yung mga illegal na droga. Yan, ha? Bago mo sabihin ito, siguro maniniwala pa kami. Droga nga, dumadami na naman, di nyo nga kaya halos sumpuin eh. Nagsunog ka nga, negative naman, ano yun, tawas? Tatanong lang ha. Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.